Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo gusto nating mabless. In fact, gagawin natin ang ating makakaya para lamang tayo ay mabless. Nandiyan at least magsimba tayo linggo-linggo, nagsimba na tayo ngayon, magsisimba pa rin tayo bukas kasi bukas araw ng linggo. Nagdarasal, nag-aayuno, nagsasakripisyo, nagro-rosaryo. Nandiyan, yung iba pumupunta pa kung saan-saan para lamang hilingin sa Diyos ang kanilang mga kahilingan. Pilgrimage ang tawag dyan. Nandiyan, magpakabuting tao tayo. Wala pong masama sa lahat ng ito. Dangan nga lamang, huwag nating kakalimutan habang ginagawa natin ang lahat ng yan, ang isang napakahalagang katotohanan na dapat nating panghawakan. At ito ay ang katotohanan gustong-gusto ng Diyos na i-bless tayo. Yes. Kaya nga sa ating unang pagbasa, mapapansin po ninyo, bago pa man hilingin ng mga Israelita, in fact, bago pa nila maisip na sana sila ipagpalain ng Diyos, inutos na ng Diyos kay Aaron, pagpalain mo ang mga tao sa paraang ganito. So you see, we don't have to wrestle with God just to receive His finest blessings. That is underestimating His goodness, His love, His concern para sa atin. Because in truth, God yearns to bless us. God delights in blessing us. Nitong magpapasko, nagpapalit po ako ng mga malulutong na pera pang bigay. Pamasko. Totoo, iba pa yung feeling na gano'n, yung may pera ka kahit paano. Nagpalit ako ng konti. At dito umikot ako. Totoo, nandun yung eagerness ko. Sino mang makikita ko? Sino mang makasalubong ko? Kahit tanungin po ninyo yung iba dito, ha? Yung mga nabigyan ko. Nandun yung eagerness kong magbigay ng pamasko. Ito lang naman po at tinaon ko na walang ganong tao. Walang patrabaho, nagbakasyon yung mga nagtatrabaho, walang opisina, yung ibang mga madre, nagbakasyon din sila. Nabilang ko na talaga yun. Saktong-sakto lang kasi yung aking withdraw. Kaya naman, Pero at least, nagbigay ng pamasko. My point is this, di ba? Minsan kahit gusto mo pang magbigay, hindi ka na makapagbigay kasi wala na. Kapos na. So kahit eager na eager ka, may hangganan talaga. Ang Diyos ay hindi ganyan. Hindi siya mauubusahan. Hindi siya kakapusin. Sabi nga sa Philippians 4 verse 9, God will supply all your needs according to His riches. Not even according to your needs, according to His riches. Kaya po pwedeng maubos ang mga pangangailangan mo, pero hindi ang mga blessings ng Diyos na laan para sa iyo. Sinusuportahan pa yan ng ating ikalawang pagbasa. Dito'y sinasabi, kay Kristo, tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos and therefore, tagapagmana ng Diyos. Umisip ka, kapatid, ng napakayamang tao sa buong mundo. Siguro, isipin mo, ang swerte naman ng magiging mga anak nito o ng mga anak nito,
Ikaw ang pinakamapalad sa lahat ng mga mayayamang maiisip mo, makikita mo, malalaman, mababalitaan mo, sapagkat ikaw ay tagapagmana ng iyong Ama na may-ari ng lahat ng nakikita mo at hindi mo nakikita ang Diyos na makapangyarihan. Father, ang ganda ng sinasabi mo, nakakahay. Pero bakit ganon? Feeling ko hindi ako blessed. May ganito pa rin sa pamilya, problema. May sakit pa rin ako. May sakit pa rin ang mahal ko. Hindi pa rin maganda ang takbo ng aking negosyo. Wala na akong trabaho. Hindi pa rin ayos ang pamilya, etc. I understand that. But the thing you must also understand is this. Hindi yan lamang ang mga blessings. Hindi limited lamang sa mga iniisip mong yan ang mga blessings. Sana matuto tayo doon sa isang nasalanta ng bagyong Odette, na wash out ang lahat sa kanila. Kagamitan, buong bahay. Pero alam po ninyo, ang sinabi niya nung in-interview siya, naiyak po ako, pero nagpapasalamat ako. Walang nawala isa man sa mga mahal ko. Wala na po kaming bahay. Mga gamit wala na. Pero at least buhay ang aking pamilya. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Ang nangyayari lamang po kasi, masyado tayong concentrated. Ang focus natin, yung mga bagay na pangit at hindi yung mga bagay na maganda. Ang nakikita mo lamang ay yung mga biyaya na hiniling mo sa Kanya, pero sa hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakukuha sapagkat may dahilan siya, may paraan siya, may panahon siya. Pero bakit hindi mo pagtuunan ng pansin at ipagpasalamat yung mga biyaya na kahit hindi mo hinihiling sa Kanya, ay ibinibigay na Niya? Sige nga, kayo po ba kagabi nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko naipagdasal na sana hanggang ngayon pari ako. Hindi mo naipagdasal na sana hanggang ngayon kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo naipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo pero hindi mo pa nakukuha sa buhay mo? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusin na yung mga sasakyan. Parang na mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihi, magsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin,
Di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ako. Hanggang ngayon, pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi, meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para bang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikaw'y nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya't kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa Kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya, na kapag nangyari sa buhay mo, ay mas mapapalapit ka sa Kanya, ihalo niya. Kasi more than the blessing, and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay Kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay, tama. Sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Tama, nasaktan ka. Tama, tinraidor ka. Tama, ninakawan ka. Pero sana magpasalamat ka, hindi nabaligtad ang kapalaran yung dalawa. Hindi ikaw ang nagnakaw, hindi ikaw ang nanggancho, hindi ikaw ang nagpaasa, hindi ikaw ang nanakit ng iyong kapwa. In every day, there is good. Because God is good all the time. And all the time, God is good. Yun ang dapat nating makita. Katulad ni Maria, ang gagawin natin, ang sabi sa Ebanghelyo, and she kept all these things in her hearts. Kaya nga sa totoo lang, hindi naman natigil ng pagbubuntis si Maria. Kita po ninyo, chubby. Di ba? Medyo malaki yung itsura niya. Bakit? Kapapanganak eh. Konting zumba lang yan, mas sexy na uli yan. Ang punto ko'y ganito, hindi siya natigil sa pagbubuntis. Bakit? Maaring ang Panginoon ay iniluwal niya mula sa kanyang sinapupunan. Pero ang Panginoon, ang alaala ng Panginoon, ang alaala ng pagmamahal ng Diyos sa kanya, nanatili sa puso niya. Kaya laging buntis si Maria sa pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Lagi yun nasa isip at puso niya. Yun ang nagiging dahilan upang lahat ng problema ay masabi niya sa buhay niya, ito ay aking malalampasan. Marami tayong mga reservation, marami tayong tanong for this new year, itong bagong taon. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo.
yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Let me end with this. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building. Masaya. Ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako. Mula sa nag-aapoy na building ngayon, papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahamak kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ngayon meron kang tanong ngayong bagong taon, ha? Ito ngayon ang sasabihin niya sa iyo. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na ako na tumulong sa iyo nitong lumang taon ay magpapabaya sa iyo ngayong bagong taon? What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita pagdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating nakita, ha? Tulad ni Maria, we cherish all the blessings in our heart. And when we say blessings, hindi lang ito yung magaganda, pati na yung mga not so good experiences, pero tayo tinulungan niya. Yan ang patunay na po pwede nating harapin ang bagong taong ito ng punong-puno ng pag-asa kasi hindi magbabago ang pagmamahal niya. Lagay natin ang ating kanang kamay.